friends of friends naman, pwedeng mag-ano eh, pwedeng mag-ano. Okay. Let's go. Okay, Lord to God. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At tayo ay mapalad. Tayo ngayon ay nandito sa Panambahan. At alam naman natin what is happening in somewhere in Europe. And gusto man nilang mag-attend ng church is yun yung sinasabi natin that kung halimbawa we have all the opportunity is grab it. So, time will come na gustuhin mo man, hindi mangyayari dahil sa sitwasyon. Or even dahil siguro sa sitwasyon of your health. So, dati is ang lakas-lakas mo at ayaw mong umattend sa church. Then, eventually, yung parang ikaw ay nagkasakit, then mo sasabihin, gusto ko lang mag-attend sa church. So, what you will choose? You will choose the time that you are, sabi nga is, when your body is able or unable. So it's the same. If we will see in the book of Psalms 37:4. It says is always we have to delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen. So that's the show that we should always show the delightness that that ourselves we have to delight in the Lord, not the world that it offered. So, amen. Glory to God. That is Psalms 37:4. And on 5, we should commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Amen. So tayo yan is we pray, lalo na sa ating isang kapatiran na siya ngayon ay they brought in the hospital. We pray for Brad Francis. Hindi natin alam kung anong nangyari, but is we pray na maging maayos at ganun din is siya ay asikasuhin ng kanilang company. Amen. Ngayon, tawagin ko si Brad Eric sa ating pagpuri at pagkanta. Amen. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga tagapanood sa TV Live, mag-tune in na po kayo dyan, amen. Sa rotation natin, amen. Awitin po natin, there's a royal banner, amen. Ready, first one. There's a royal banner given to display to the soldiers of the King. As an inside farewell, and it up today was around someone's we sing. Marching on, marching on, marching on. For Christ got everything that lost, and to crown Him King.
This song, Laying of the Everlasting Arms. Amen. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to talk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright and that rose from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Let's verse. What have I to fear? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed this with peace to learn. Leaning on the everlasting arms. Let's cross. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Amen. At tayo ay dadako sa ating pag-aaral, the return of Christ. So nasa letter R na tayo. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yan na lang last na ito. Papayag ko rin ano. Bibigyan tayo. Tingnan natin. Kasi hindi naman nag-grow eh. Yun lang. Paano magiging ABC maturity? So dapat mag-grow muna. So parang nakaka-challenge na tayo ay pupunta dun sa ABC Christian maturity. Kasi hindi nag-grow. Hindi naman pala nag-grow. So magpahinga muna si Pastor. Sayang. At tayo ay mag-focus more on ano talaga sa prayer meeting. Hey, No? amen, amen. We'll focus on the prayer meeting, then yung sa ating pag-aaral, it will be on Friday. Yes. So, sabi nga is, we give the pastor is nag-aaral, nag-provide, nag-review, ginawa lahat is for us, especially for the members, is makita na may maturity, growth, wala. So, nakakalungkot. So, sayang. So, mas I encourage, balikan nyo yung ating pag-aaral sa FB, then we will see, pag may growth, punta tayo sa maturity. Hey, Yeah? amen. So, Amen. tapusin natin, kung tapusin natin ang ABC. ABC. Kasi, ito ay pangalawang beses na, second round of teaching na ang ABC Christian growth. Christian Growth. Walang nag-growth. Tama. Yeah. Tapusin lang natin. Amen? Amen. At then, sabi nga is, take the opportunity. Hindi natin alam what will happen tomorrow. Ang war in Europe is nagbabadya na we don't know. Only God knows. So, tayo na mananampalataya is lagi tayong ready, lagi tayong nag-grow to share the gospel. At ganun din is when they ask us, so meron tayong, they know what the hopes we are standing for. So, hindi yung matagal na tayo, is simple doctrine, hindi tayo nag-grow. Amen? Tawagin ko si Pastor Aris Amen. at sa ating magpapatuloy sa ating pag-aaral. Salamat po, Pastor. Amen. Ano bibili nating materials?
Ha? Bibili natin yun. Standby lang. Oo, standby. Correct. Bibili natin yung DVD. Standby lang. Okay. Amen. Magandang gabi sa atin, mga kapatid. Okay, click mo yung end rec. Okay, tayo manalangin. Okay, magandang gabi sa atin mga kapatiran at sa mga nanonood sa ating FB Live page. Magandang gabi sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Our Heavenly Father, O God, we thank you, O Lord, for this night. We are here, Panginoon, to study Thy words. And we ask forgiveness for all the sins we have committed against you and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness. And tonight, we're praying, O God, that through Thy Holy Spirit, we may understand Thy words. And please help us, O God, to grow in in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen. And bless each and every one of us, and so also your words tonight. In all these things, we thank you in the precious name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. 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 Okay, amen mga kapatid. So, isang napaghalaga pa rin pag-aaral natin sa gabing ito mga kapatid is related to the topic of the return of the Lord Jesus Christ, yung pagbalik ni Jesucristo. Brethren, remember that ang pagbalik ni Jesus Christ in the second coming is divided into two phases. The first one is Jesus Christ will come for His saints. Ibig sabihin, this will be the rapture. And then the event that takes place or transpire between the rapture and the revelation is what we call the tribulation. And on the second coming of the Lord Jesus Christ, the second phase of the second coming of the Lord Jesus Christ is Jesus Christ will be back, will return with His saints, and that will be the Armageddon. Okay, then after that, that's what we call the revelation of the Lord Jesus Christ. No, Jesus Christ will be revealed. No, and there will be a battle, and then the final battle, the battle, mga kapatid, in the Ezekiel chapter 38 and 39. And continuation doon sa Book of Revelation, in detalye niya, no? And then after the Armageddon, also there will be a 1,000 years of millennial reign of the Lord Jesus Christ, and then after 1,000 years, Satan will be loosed from the bottomless pit, mga kapatid, and then that will be the continuation of the Armageddon, the final battle, and then that will be the final defeat also of Satan, okay, and his angels, and then they will be cast into the lake of fire forever, and then we will be having a new heaven and a new earth. And that will be called the eternity. Okay? So, ganun siya mga kapatid, yung arrangement ng or chronological order ng end times. Okay? Amen. Remember, nandito na tayo sa last. Okay? At ang pag-aaral natin sa gabi ito, what we call the 70th week. Okay? The 78 weeks in the Bible, or the 78 weeks of Daniel, which is called the tribulation, na kung saan tinuturo din yan doon sa Book of Matthew chapter 24. Okay. So, ang tanong, kailan po mag-umpisa yung 70th week? Or kailan po mag-umpisa yung tinatawag na the 7 years tribulation of the Israelites? Okay? Yan ang tawag na the Jacob's trouble. We Gentiles has nothing to do with that tribulation period, kasi sinabi na yan ni Apostle Paul doon sa 1 Thessalonians chapter 4 that we will not come through that God's wrath. We are not appointed. We saved believers are not appointed unto God's wrath. Okay? Hindi po tayo sasali doon. That talks about the tribulation of the Israelites. Why? Because God deals them again because of their hardness of their
head or hearts, mga kapatid, so they will be dealt with God or by God on that time. No? So ang tanong, mayroon bang maligtas at that time? Yes, that is called national salvation of the Israelites, mga kapatid. Because what? They will not believe the implementation of the 666, but they will be having the belief of the Lord Jesus Christ as their Messiah. No? At that time, hindi mo pwedeng sabihin na, naniwala naman ako kay Kristo Jesus, tapos magpatatak ka pa rin. Hindi po ganon. Kasi dapat doon sa Book of Revelation, ikaw ay pag tinanggap mo ang tatak ng 666, ibig sabihin, you will not be saved and you will be bound to hell. Ngayon, kung ayaw mo naman magpatatak, that is your belief now unto the Lord Jesus Christ. Pero ang problema, pag hindi ka magpatatak, papatayin ka naman. Okay? So, hindi ka magpatatak, and you will die. Kaya nga, at that time, wala nang makapag-transaction if there's no number of 666 in the forehead or doon sa kanang kamay. So, kaya ang sinabi ng Panginoon doon sa Book of Matthew chapter 24 ay dapat lumisan na kayo. Ganun yan. Okay? So, pag-usapan natin mga kapatid, yung 7-year tribulation kasi that is the event that took place between the rapture and the revelation. Okay? Now, amen? Sabi, the Old Testament prophecy, mga kapatid, of Daniel reveals there will be a 7-year period between the two phases of the second coming of Christ. So, between the rapture and the revelation, there is 7-year period kung tawagin. Alright? So now, basahin natin in Daniel chapter 9 verse 24, kasi ito po yung Daniel chapter 9 verse 24, ito po yung prophetic verse. Okay? At hindi pa ito nangyayari. Mangyayari po ito, at malapit na nga po, yung mga war in Europe, Ukraine, that involves Ukraine and Russia, that is just a prologue lang yan eh. Okay? A prelude, I'm sorry. Prelude lang yan. Okay? That is an event prior to the tribulation. Okay? Magkaroon muna ng rapture, hindi na tayo papasok doon. Ano sabi dyan? 70 weeks are determined upon thy people. Remember, double po yan. 70 weeks meaning they will be under captivity of the Babylonian Empire for 70 years and then they will be returned to Jerusalem. Dito naman, okay, on another interpretation, on another meaning, 70 weeks, okay, before the Lord Jesus Christ. 70 weeks, 69 weeks, and then the 70th week will be the Jacob's trouble, will be the Daniel's prophecy na tinatawag na 7 years tribulation. Okay. 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city. Kita mo? Hindi po tayo kasali doon. Israelites po yan binigay. To finish the transgression and to make an end of the sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to set up the vision and prophecy and to anoint the most holy. The most holy. Okay? To anoint the most holy. Okay? Ano sabi dyan? Yan. Okay. So, Daniel chapter 9 verse 24, makikita mo dyan mga kapatid na 70 weeks lang. Tapos, babalik na ang Panginoon. Kumbaga, the 70th week. Okay? 70th week kasi 70 weeks. Okay? Now, ang weeks na sinabi dyan, bakit kasi ayaw pa direktahin ng Panginoon? Ano? Kailangan pa talaga nating magsunog ng kilay para unawain natin kung ano ibig sabihin dyan. Okay. Yung 70 weeks na sinasabi mga kapatid, even in Daniel chapter 9 verse 25, okay? 70 weeks shows that these weeks are in fact heptads. Heptads meaning group of 7 or 7-year period. Okay, 7 weeks. Okay, pang isang weeks, may 7 days. Yung days, ano pong ibig sabihin yan? So, in 1 week, 7 days means 7-year period. Saan natin mababasa? Tingnan natin.
Diyan sa Daniel 9:25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment, from the commandment of Moses, to restore and to build Jerusalem unto Messiah, the prince shall be 7 weeks. Okay? 7 weeks and 3 score. Ibig sabihin, 7 weeks and 3 score. 20, 60 plus 7 weeks is 67. And 2 weeks. 67 plus 2 is 69 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous time. Ibig sabihin, ang Jerusalem, mga kapatid, will be rebuilt within 69 weeks or 69 times 7. Ganun yan eh. 69 times 7. Okay? Kasi nga, ang 1 day is equivalent to 1 year. Okay. Tingnan natin. Open the Bible right doon sa Numbers chapter 14 verse 34. Numbers chapter 14 verse 34. Kasi 70 weeks yan ang pinag-usapan or 69 weeks and the 70th weeks. Okay. After the number of the days in which ye search the land, even 40 days. Okay? 40 days. Ang sabi ng Diyos, each day what? For a year shall bear your iniquities even. Alright? Even 40 years. And ye shall know my breach of promise. Mga kapatid, 1 day is 1 year. So kung 40 days, meaning 40 years po yan. Okay. Another verse. Ezekiel 4:6. Ezekiel 4:6, sinabi doon, and when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah 40 days. I have appointed thee each day for a year. Okay, so klaro. So ibig sabihin, yung mga pag pinag-usapan ng ganyan, doon sa Daniel chapter, balik tayo sa pag-aaral, doon sa Daniel chapter 9 verse 24 and 25, 70 weeks it is a group of 7 years. So ibig sabihin, okay, 70 weeks ang pinag-usapan diyan, 70 times 7 is equals to how many years? 490 years. Okay? Tama? From going forth, okay, of the commandment to rebuild Jerusalem to Messiah, Christ, or being cut off would be 69 weeks. Kasi sabi doon, 7 weeks and 3 score. Ibig sabihin, 3 score is 60. 20 times 3 yan eh. Ang score means 20 years. So, ibig sabihin, 20 times 3 is 60, plus 7 plus 2 is 69 weeks. So, 69 weeks times 7 years is equals to 483 Jewish year or 475 sidereal solar years. Ito po yun ay nangyari na. Nangyari na. Ang tanong, ang 70th week or 7 years. Kasi 7 years doon sa book of Jeremiah and 7 years doon sa book of Daniel, it talks about the 7 years tribulation. Kasi binanggit po yan doon sa Matthew chapter 24 na yung desolation dyan, kaya tingnan natin. From going forth of the commandment to rebuild Jerusalem to Messiah is 445 BC. 445 BC yun eh, before Christ. To 30 AD equals 69 times 7 or 483 or 475. Okay. In Daniel 9:27, it speaks of 70th week or that Jacob's trouble or the Israelites 7-year tribulation yet to begin. The present day of grace. Sa panahon natin mga kapatid, nandito na tayo sa last age. Okay? Now, the end of 69 week when Messiah was cut off, that is, or crucified, that is in AD 30. Si Jesus Christ, 3 years and a half lamang yung ang kanyang ministry sa lupa. Nag-umpisa siya ng 30 anyos. Okay, dahil pinanganak naman siya before Christ, which is 4 or 5 or 6
BC. And then, nag-umpisa siya ng kanyang ministry at the AD 27 and he was crucified and died at AD 30. Okay. Now, and he shall confirm. Ito po yung Daniel 9:27. Parallel po yan doon sa book of Matthew chapter 24 na sinabi ng Panginoong Hesukristo ang palatandaan kung kailan siya babalik. Ibig sabihin kung kailan magkaroon ng tribulation. Ibig sabihin bago mag-tribulation, kailan tayo ma-rapture. Okay? Sabi diyan, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Sino yung mag-confirm? Kasi 78th week ito eh. Ito yung 78th week. 69, nangyari na. Ang 7 years tribulation, ito po yung 1 week kung tawagin. Ang mangyayari dyan, and he, sino yung he? The Antichrist. He shall confirm the covenant, makipag-covenant siya eh. In 7-year tribulation period, in the first 3.5, he will make a covenant with the children of Israel for peace. Pagdating sa kalagitnaan, yon, dudumihan niya, mag-declare na siya ng desolation of ititigil ng oblation yung pag-aalay dyan sa Jerusalem, sa templo. So, titigil yon in the midway, and then magkaroon na ng intense tribulation yung last 3.5 year. Kaya nga sabi dyan, 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice. Itigil niya ang sakripisyo, and the oblation to cease. And for the overspreading of abomination, dudumihan ng sanctuary, yung templo, he shall make it desolate, dudumihan yan, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Kung sinong desolator, yon po para sa kanya yon, kung bakit niya ginawa yon. Okay, now, yung 7-year period, okay, mga kapatid, alright, yung 7-year period, mangyayari din po yung rapture. Okay? Before the 7-year period, mga kapatid. Tayo, naniwala tayo na ang tribulation, ang rapture, mangyayari before tribulation. May mga ibang grupo na nagtuturo na ang tribulation daw mangyayari halfway. Yung tinatawag na mid-tribulation. At mayroon ding after tribulation. Ay hindi naman po ano yun, ang tamang katuruan talaga sa Biblia ay before tribulation, magkaroon na ng rapture. Bakit? Kasi doon sa Old Testament, it talks about Israelites lamang. Okay? At doon sa book of Matthew chapter 24, ang kausap ni Jesus Christ ay mga Israelites. Okay? Tayong mga Gentiles, okay, si Jesus Kristo nung kausap niya ang mga Hudyo, sinabihan niya na mangyayari ito sa inyo. Ibig sabihin, sa lahi ninyo. Hindi po na sinabi na mangyari ito sa mga Gentiles. Tayong mga Gentiles, ang mga informasyon na nakarating sa atin, yung information na nagmula sa panulat ni Apostle Paul doon sa 1 Thessalonian, na kung saan, hindi na nga tayo darating doong mga mananampalataya. Bakit? Mga believers na tayo ni Jesus Christ eh. Remember, ang belief or ang pananampalataya during the tribulation is you will not accept the number 666. Bakit? Because you believe in Jesus Christ. Ganon yun. Alright? At that time, when Moses and Elijah will preach about the Messiah, ang remnant of Israel, maniniwala po sa panahong yan. Na yung pinakuna sa cross, si Jesus Christ na pala yun, yung Messiah na pala yun. And they will believe on that. Now, kakibat po sa pananampalatayang iyon, ang 666, magagalit po si Satan. Kaya, ang mga tao na makikita niya, manampalataya ka ba dito o hindi? Susunod ka ba o hindi? Kung hindi, dahil, ayaw ko kasi ang pananampalataya ko kay Jesucristo. Sige, huwag ka magpatatak. Okay, walang problema. Papatayin ka. You see, ang pagkakaiba sa pananampalataya sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, tanggapin lamang si Jesucristo na yung tagapagligtas. Amen na. Pero kung ayaw nyo, at hintayin nyo pa yung tribulation, abay kawawa po kayo. Kasi may mga tribulation sins at that time. Kung mayroon mang mga Gentiles na maligtas, o sige, ayaw mong tumanggap sa 666, okay.
pero patay ka. That is your belief. Bakit? You will believe on the Lord Jesus Christ. Akala ninyo lahat ng mga Kristiyano sa panahon ngayon ma-rapture? Hindi po. Kasi maraming mga Kristiyano na Kristiyano kuno. They call themselves Christian, they call themselves believers, they are convicted, hanggang conviction lang sila, but they are not converted. Iba po yung convicted ka, iba po yung converted ka. Convicted ka nga, maraming mga Kristiyano, they are convicted that they need the Lord Jesus Christ. They are convicted that they are sinners and that they need Jesus Christ. They are praying unto Jesus Christ. That's the way of conviction. Conviction yan. But ang question, converted ka ba? Ibig sabihin, na-convict ka, pero tinanggap mo ba siya ng tamang pananampalataya? Yun ang tinatawag na conversion. Okay? Maraming mga Kristiyano at that time na akala mo makasama sa rapture, pero hindi. Bakit? Hindi naman tamang tinanggap. Now, at that time, dahil naiwan na sila, pwedeng sabihin, halimbawa ako naiwan, nanampalataya ako kay Kristo, yun pala, hindi ko pala tinanggap. So, maiwan ako. Anong gagawin ko ngayon? Dahil rapture ng iba eh. That time, pwede akong mananampalataya na talaga kay Kristo. Amen talaga, ito na talagang tama. Lord, ganito ganyan, convicted ka na, tumanggap ka na, converted ka. Ngayon, ito ang 666. Halika, tatakan ka. Tapos sabihin ko, sige, tatakan mo ko. Niwala naman ko kay Jesus Christ. Mali po yun. Hindi po pwedeng ganon. Remember, you cannot serve two masters. Okay? So, ang gagawin mo, ay, ayaw kong tanggapin yan. Bakit? Nanampalataya na ako kay Jesus Christ eh. Ano gagawin mo? Katulad ng mga Hudyo, tumakbo ka. Otherwise, patay ka. So, nakita niyo salvation at the time? You will believe in the Lord Jesus Christ and you will not accept the 666. And because you did not accept the 666, you will die. Yan. Ngayon, kung ayaw mong you will die. Pero alam nyo, kala nyo, at that time, dahil chaos nga, mostly, okay, dahil chaos, madideceive yung mga tao. Bakit? Ang akala nila yung nagpakilalang Antichrist na Christ na pala yun, akala nila na ang nagpakilalang Christ, yun pala Antichrist na yun, madideceive ka, malilinlang ka. Okay? Ganoon. Yun tinatawag na false hope, false savior. Yun pala, ang beast na yon, Antichrist na yon, first beast yun eh. Sa first 3.5 years. Pangalawang 3.5 years, yun na. Si Satan na. Papasok na sa katauhan doon sa unang beast. Ayun. And he will perform miracle. Ayun. Yung mga na-deceive na, lalong ma-deceive yan. Kaya ngayon pa lang, para wag na tayong pumunta doon, ito ng pagkakataon, kailan gusto mong, what is the best time or the best days para maligtas tayo? Now. Ngayon. Ang pinaka-the best na panahon na kailangan na maligtas tayo. Okay? In 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Okay? Now, so yung 7-year tribulation period mga kapatid, bago yan mangyari, magkaroon muna ng rapture sa mga mananampalataya. Bakit hindi na tayo papasok doon? Sinabi na sa 1 Thessalonians. Okay. The final 7 years of Daniel's prophecy will begin with the rapture. Christians will be caught up. Caught up. Walang rapture sa Biblia, pero technically meron. Bakit? Ang meaning ng caught up, okay, in Greek word is harpazo, and in Latin word is raptoro, and in English word it is rapture. So therefore, Christian will be caught up in heaven or called rapture. Okay. Amen mga kapatid? Amen. Now, ito po yung illustration. Okay? Ito po yung illustration. Today, nandito tayo. Okay? Ang tanong, kailan mangyari ito? Alam nyo, si Clarence Larkin, ito yun.
Nung nag-ano siya, nag-research siya, study about the Bible, kinuwenta niya from the Old Testament and to New Testament hanggang sa pagbalik niya. Katulad nung sinabi doon sa 70th week, ang 70 weeks doon sa Book of Daniel, 70 times 7 is how much? 490. Ang 490, mga kapatid, it is a number of God. Bakit? After 490 years, may nangyayari sa Israel. At nung kwenta po niya yan, sa apat na 490 years na computation niya, okay, ay talaga pong masasabi mo talaga na ang pagbalik na po yun, tama naman din ang computation niya eh. Pwede naman sabihin na approximate. Kasi klaro eh, every 490 years may nangyayari sa ano eh, sa tawag nito sa Israelites. Okay? At ang 490 years na computation ni Clarence Larkin dito ay mag-umpisa doon sa noong ang Jerusalem ay sinira. Okay, ang Jerusalem, di ba? Ang Jerusalem sinira 'yon ng Vespasian Empire in 70 AD. 70 AD. Tama? At na-restore lamang 'yon. Okay, kailan na-restore? Na-restore siya, yung ginawa, hindi yung templo pero yung walls of Jerusalem by history, na-restore lamang siya during Ottoman Empire. Alright? And called Sultan the Magnificent yung tawag sa history. And it was in 1539. Okay, in 1539. So ang 1539, if you will add 69 years, okay, or 490 years, okay, for 15, wala ko cellphone, pero tingnan mo nga, 1535, I'm sorry, 1535 natapos 1539. Okay, 1535 plus 483. 1578. Ha? 400. 483 kasi 469 weeks yun eh. 483. Oh, O di 2018. 2018. 2018. 1535 Plus 483 years. 483 2018 plus 7 years. Kailan? 2025. Yan. Oo. Kung bagbabasihan natin ang ang 490, kasi inano niya yan eh, hinihimay-himay niya eh. Ngayon, kung pagbasihan naman natin, balikan mo rin, open the Bible in the book of Matthew chapter 24. Okay, yan yun ang 490 years ang pagbabasihan. How about, pag ang pagbasihan naman 70 years. 70 years of captivity ng Israelites at binalik sila after 70 years at 70 years silang may binanggit ito eh, Matthew chapter 24 verse okay, in verse 100 42. Okay. 24:42. Okay, anong sabi diyan? Watch therefore, for you know not what the hour. Okay, before niyan. Okay. 24. Okay. Okay. 32, I'm sorry. 32. Oh, ito. Kung itong pagbasihan natin, 70 years. Okay. 70 years. Okay, ano sabi? Now learn a parable of the fig tree. Kasi itong Matthew chapter 24, it talks about the coming of the Lord Jesus Christ. Kung kailan siya darating. Now, kung ito na magbasihan natin, now, learn a parable of the fig tree. Fig tree means the Israelites or the Israel. Okay? When his branch is yet tender and put it forth leaves, pag siya daw ay malago, maganda, tender. Okay? Oh. Which is nangyari sa Israel ngayon. Okay? Sabi, and put it forth leaves, lumalago.
ye know that the summer is nigh. Summer is nigh meaning ang pagbalik ni Jesus Christ. Kaya, if you are learning the parable of the fig tree, it talks about the 70th year of the yung paglago, yung pagyabong. Yan, pagyabong ng Israel. So ngayon, kailan nagiging state ang Israel? May 14, 1948. Tama? Now, apply now 70 years. Brad, iano mo? 1948 plus 70 years. 2018. 2018 din. Parang si Clarence Larkin lang. Plus 7 years. 2025 pa rin. Yan. O, di ba? 2025. Yan ang mga clue na ibinigay ng Biblia. Kung paano. Okay? Kung Daniel naman ang pagbasihan natin, 69 weeks or 483 years plus 7-year tribulation. Ganon siya. Di ba? So, balik tayo sa pag-aaral, right? Ang ibig sabihin, yung rapture, kasi 7,000 years, ano lang eh, 7,000 years lang ang history ng tao. 6,000 years dapat dito, tapos na ang 6,000 years. Okay? At dito, 7 years, paghihirap ng Hudyo yan. Kasi dito ang 1,000 eh. Di ba, 7,000 years ang human history. Andito yung 1,000, millennium. Di ba ang millennium 1,000? Dito, iba ito. Tapos na to. Nandito na tayo. Kaya, kung mapapansin ninyo, ang pangyayari sa Ukraine in Europe against Russia, magja-jive talaga yan kung ano ang sinabi sa Biblia. Nakita niyo development? Kasi ang sinabi po doon sa Ezekiel chapter 38 and 39, okay? Tingnan naman natin. O, di ba? O, Ezekiel 38, Rick. Ezekiel 38. Oh, Ezekiel 38. And the word of the Lord came unto me saying, sino po yung nagsalita dyan? Si Prophet Ezekiel. Son of man, sinabihan si Ezekiel, set thy face against Gog. Ibig sabihin, humarap ka doon at magpropesya ka. Dahil mangyayari po ito. Hindi pa nangyari yan eh. Sabi niya, set thy face against Gog, the land of Magog. Gog, the land of Magog. The land of Magog is the chief prince of Meshech. Meshech is Moscow po yan. Okay? Moscow po yung Meshech and Tubal. Ang Tubal, kaya nga may Tubulusik River eh. Kasi sila nga yan, mga descendant po yan ni Japhet. Okay? Yan po yan sila. And then in verse 3, and I say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. Si Gog ang chief prince of Meshech and Tubal. Sino kaya yung Gog? Chief prince ng Russia or ng Moscow, ang Tubal. Ibig sabihin, mayroong head ito. Mayroon tong, sino kaya yan? Na magdudominan talaga yung kasi ito si Gog, ito po yung magagalit talaga yan sa Israel. Okay? At itong Israel, kakalabanin ng Gog yan eh. At ang magbigay power ng Gog, magsuporta ng Oso, itong Meshech at Tubal. Kaya no wonder, si Putin, sinusuportahan ng mga Chechen. Kasi ang Chechen ay galit na galit yan sa mga Israel. Bakit ang Chechen ay mga Nakita nyo? Tapos sinabi niya kung sino yung mga kasama niya. Natural, ang mga kasama niya, mga kalahib niya. Kaya kung makita niyo sa YouTube, kung magsalita yung mga Chechen, grabe, nakakatakot ang mukha.
Oh, di ba, Pastor, ang lalaki, grabe yung mga ano, Palpas. mga palbas, grabe. Para mga hudas, grabe yung mga mukha, grabe. Oh. Kaya no wonder, ito si presidente ng Russia, di ba, kung ano, di ba, pinaano niyo yung kayong ano doon. Di ba? Nakita niyo? At ang mga kasama niya, mga kaparihan niya. At ang kaparihan niya dito, sinabi, alam naman natin, kaparihan naman talaga nila yung pananampalataya nila. Tingnan mo. Oh, in verse 4, tingnan mo. In verse 5, sino kasama niya? Persia. Ano ang Persia? M. Katulad ng Chechen. Ethiopia, M. Libya, M. Turkey. Gomer. Ang Gomer, Turkey yan. Okay? Turkey and the northern part, yung House of Togarma. Mga M. Nakita niyo? Klaro, no? Kaya no wonder, magjijive yung kwento ng pangyayari sa mundo ngayon doon sa kung anong sinabi sa Biblia. Otherwise, hindi po totoo ang Biblia, mga kapatid. Oo. Balik tayo sa mag-aaral natin, Rick. Tingnan nyo. Oh, rapture. 7 years tribulation dito, sa baba. 70 Daniel's 70 weeks, kasi mag-rapture tayo eh. Ang mga pangyayari habang nagkagulo dito sa lupa, okay, mahati yan sa dalawa eh. 3.5 years kasi dito, dudumihan na yan. Okay? Mayroong judgment seat na mangyari doon sa langit. At marriage supper of the Lamb. And then, saka magkaroon ng revelation. Okay? Revelation at the same time, mag-Armageddon din yan. And then, millennial reign. After 1,000 years, pagkawalan si Satanas for final battle. Kasi continuation ng Armageddon. After this, magkaroon pa ulit. Final na talaga ma-defeat si Satan para bang pinakita lang, oh, lalabas ka, papatayin ka rin ulit. Okay? Tapos, i-cast na sila doon sa bottomless pit forever. To the lake of fire, I'm sorry. Eternity. Sunod, click mo. Atras, yan. So ngayon, tingnan nyo. Ito yung present church age. Rapture of the church dito. The beginning of sorrows, ito yung kwento ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 24. Beginning of sorrows sa itong mangyayari sa inyo. Ganito, ganyan, ganyan, okay? When you hear of war, ganito, ganyan, lala. Oh, ganyan, lala, ganon, in diverse places, ganon. Tapos, dito sa kalagitnaan, doon sa Daniel chapter 9, verse 27, dudumihan yan. Desecration ang tawag. Dito naman ang tinatawag na the Great Tribulation. Dito, mag-preach yung dalawang si Moses and Elijah, okay? Araw naman ang sinabi doon. Oh, remember, years yan. Doon sa Book of Numbers, ang isang araw, isang year. Okay. So, dito ang unang beast, dito ang pangalawang beast na si Satan. Antichrist dito, at dito ang pangalawang beast. Okay? Incarnate, parang incarnate siya dito. Ngayon, dito ang tawag dito, ang Revelation or the Armageddon din, and then the millennial reign for 1,000. Final judgment dito, eternal state na dito. Okay? Ganyan po ang timeline. Kumbaga, kung i-drawing natin, ganito siya. Rapture mo na, ito si 666, pakilala. Okay, peace. Dudumihan dito. Okay? Tapos kalagitnaan, ito, pagbalik ni Jesus Christ. With the saints. Dati, si Jesu Cristo sumakay sa asno, pero sa pagbalik niya, horse na. Doon sa Book of Revelation. And then, millennial reign, and then eternity. Okay? Ganyan po ang 70th week kung tawagin, or the Jacob's trouble. Ano po yung 70th week? Ano po yung tribulation kung tawagin? Ang tribulation ng mga Israelites, ha? Remember, hindi po sa mga Gentile dyan. Sa mga Israelites po yan. Dinidil ni Jesus Christ uli ang mga Israelites.
Pero naturalmente, doon magkukonsentrate ang national salvation eh. Yung nandito sa ibang lugar, hindi na po pupunta ang dalawang magpipreach doon. Halimbawa sa Pilipinas, hindi na po. Walang ganon, mali yun. Ang mangyayari, yung taga nasa Pilipinas na natira mula sa rapture, katuloy ito po yung mga tao na hindi tumanggap. Ngayon, pag may Antichrist na magpakilala, ma-deceive lamang sila. Samantalang yung iba din na na-rapture, tapos yung iba na natira, mga Kristiyano kuno, at that time, maniniwala sila. Pero dahil sa intense na talaga yung tribulation that time, gusto mong magkuhan ka? Niwala ka ba kay Hesus Kristo? Yes! O sige, patay ka. Ay hindi, magpatatak ako eh. Ay, hindi po ganon. Alam ninyo that the book of Revelation is prophesied specifically to the Israel. Okay? Specific po yan para sa mga Israelites. Yung Revelation, book of Revelation, baka akala nyo, sali yung mga Gentiles dyan. Hindi. Of course, sa pangyayari, masali. Pero, God is dealing. Okay? God is dealing the Israelites. Bakit? Kasi, sabi ng Panginoon, ako po ang magbigay sa kanilang puso about kung ano ang Messiah. Kaya yun ang sinabi ng Apostle Paul, be not ignorant. Be not ignorant. Kasi, as touching of the election, itong mga Israelites, mahal po ng Panginoon yan. But as touching of the gospel, aboy, kalaban ninyo nila, kalaban sila dyan. About the Lord Jesus Christ, kalaban sila sa panahon ngayon. Di ba hindi sila niwala kay Jesus Christ ng Israel? Hindi nila niwala. Naghihintay sila. Wala. Yung Jesus Christ doon sa Isaiah 53, ano man yun? He's just a good teacher. Bakit? Sabi ni Apostle Paul, that blindness happened unto Israel. Bakit? Until the fullness of the Gentiles become in. Until the fullness of us, the Gentiles. Kita mo yan? Because of their hardness of their heart, nakinabang tayo. Di ba? Di ba napakasarap? Ganon po siya mga kapatid. Okay? Sa yung 70th week, ang ibang term niyan ay the day of the Lord in Isaiah 2:12-22 or the called tribulation in Deuteronomy 4:30 and Revelation 7:14 or the great day of wrath, yung galit ng Panginoon in Revelation 6:17. And in Jeremiah 37, it is called the Jacob's trouble. In Daniel 9:24, kanina pinag-aral natin, yun po yung Daniel 70th week. Okay? So, mga kapatid, kaya nandito na tayo sa last age. Bakit? Makikita, isa sa mga palatandaan kung bakit nagkaroon ng malapit na tayo mga kapatid. Kasi, dito sa loob ng iglesia, sinasabi, there will be first, ano mangyari? A falling away first of the believers. Amen. Believers ko no, pero nag-fall away naman. Bakit? Na-deceive sila eh. Ang mahirap mga kapatid, hindi sila ligtas. Bakit? Buksan mo doon Rick sa 1 John chapter 2 verse 1 John chapter 2 verse tingnan natin verse 19 ba yun? Okay. Okay. 1 John chapter 2 verse 19. Umpisan mo natin sa 18. Little children. Sabi ni Apostle John sa mga mananampalataya. Little children sa mga Hudyo. It is the last time, sinabi niya, para bang nag-prophesy siya eh. Nag-prophesy siya. Okay? Nag-prophecy siya.
And as ye have heard that Antichrist shall come. Okay? Darating ang Antichrist. Even now, mayroon na nga eh. Bakit? Ang Antichrist kasi, yung hindi nanampalataya kay Kristo. Even now are there many Antichrist, whereby, ganito ang palatandaan sa mga Antichrist. We know that it is the last time. Bakit? They went out from us. Umalis sila mula sa atin. But they were not of us. Pero hindi naman talaga sila kasama natin. Mula pa simula. For if they had been of us, kasi kung talagang kasama natin sila, sa Tagalog, they would no doubt, walang pagdududa, or walang pagdudawang isip, have continued with us. Magpapatuloy kasama natin. But they went out, umalis. Bakit? That they might be made manifest, para makikilala at makikita talaga that they were not all of us. Na hindi naman talaga sila kasama natin. Hindi naman talaga sila kaisa natin. Bakit? Hindi kasi sila mananampalataya. Pero Brad, tumanggap siya. Oo nga, tumanggap. Pero ang tanong, anong klaseng pagtanggap? Bakit? Ang tao na tamang tumanggap kay Kristo na kanyang Panginoon tagapagligtas, makikita mo ang kanyang bunga niyan. Magpapatuloy at magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon niyan. Brad, paano kung aalis ako? Mag-backslide ako. Mag-backslide ka, do it. Do it. Dahil anak ka ng Diyos. Sa Hebrews chapter 4, okay? Sa Hebrews chapter 10 pala, 12 pala. Okay? Ang Panginoon po ang gagawa ng paraan para ibalik ka sa iglesia. Kung tama kang mananampalataya. Otherwise, kung hindi ka na talaga babalik sa iglesia, ang Diyos na ang gagawa sa iyo ng paraan. Paano? There will be a sin unto death. Ibig sabihin, uhain ka na lamang ng Panginoon. Bakit? Hindi ka nakapakipakinabang eh. Nakikita din ang mystery ng salvation. Amen. Okay? Ang taong ligtas, magpapatuloy yan. Maging kasama natin. Hindi po yan aalis. Manghihina yan, pero babalik at babalik yan. Okay? Ganun yan eh. Pero pag talagang tuluyan na siyang umalis, ang Panginoon gagawa ng paraan sa kanya. Bakit? Didisiplinahin niya ng Panginoon yan eh. Paano kung walang nangyari sa kanya ganon? Abay, hindi nga anak ng Diyos yan. Okay? Kasi kung anak ng Diyos yan, it's either ibalik ng Diyos at matigas ka pa rin, God will, ano gagawin ng Diyos sa iyo? Baka papatayin ka ng Panginoon. Totoo po yan. Amen. Bakit? Nangyari kay yung mag-asawa. Oh! If you sin against the Holy Ghost, if you sin against God, remember, Si Pera. si Ananias namatay sa pera. Oh, namatay siya dahil sa pera. Dahil sa pera naman talaga ang asawa niya. Si Pera. Okay, ganun siya mga kapatid. This is how God deals us. Okay? But sa 7-year tribulation ng Israelites, hindi na po tayo kasali doon. Amen? Hindi na tayo papasok doon. Okay? Klaro po ang sinabi ng Biblia. Kaya, ngayon pa lang, dahil nagbabadya ng pangyayari, okay? Nagbabadya na, okay? Isitil at isitil na natin ang ating kaligtasan. Okay, mga kapatid? Amen? If you have any question, next week, ang pag-aaral natin ay the judgment seat of Christ and the marriage supper of the Lamb, and then millennial. Madali na lang itatopic yan. Kasi, Lemel, anong ginawa mo sa lupa? Oh, ay, ito, pastor, o ito, o Lord, ito po, Panginoon. Okay, ito ang reward sa iyo. Ay, kanyan. Okay? And then, the marriage supper of the Lamb. May iba na hindi niniwala na may marriage supper of the Lamb, pero sa Biblia, mayroon. Okay? And then, the millennial year reign. Okay? And then, ibang topic na tayo. Tama lang talaga, pastor. March, tapos na. Okay? Sige, tayo manalangin.
Panginoong Diyos, makapangyarihang Ama, Lord o God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa at gabayin niyo po kami. Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon naman ko, tulungan niyo po kami na i-witness namin po, Panginoon, si Hesukristo at tanggapin nila si Hesukristo na kanilang Panginoon tagapagligtas, O God. Dahil the time is running out and the time is shorter and shorter, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami. Kung hindi man namin sila maabot ng salita niyo, Panginoon, magpadala po kayo ng mensahero sa kanila, Panginoon. A messenger of the gospel of salvation of God. Use them, Panginoon, na ma-reach po at maabot po ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Gusto po namin makasama sila sa kalangitan. At makasama namin sila sa rapture. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Pagpalain niyo po kami at gabayin niyo po ang aming mga pamilya. At ang lahat nito ay minsan magdalangin sa pangalan ni Jesus na may Panginoon Pagpaligtas. Amen. Amen.